Isang araw, dalawang magkapatid ang namamangka mula sa South Pole. Ngunit sa araw na ito, hindi nila inaasahan na meron silang madidiskubre. Isang monghe na nakakulong sa puno ng yelo sa ilalim ng tubig. Habang nanguhuli ng isda sa hindi inaasang pangyayari, lumakas ang alon at sila ay tinangay patungo sa isang tumpok ng yelo. Ngunit dahil sa mapanlait na pananalita ng kanyang kapatid, ang babae ay nagalit at ginamit ang buong lakas at hindi sukat akalain na ito ay maglilikha ng malaking pinsala sa malaking tipak ng yelo na nasa kanyang likuran. Isang malaking liwanag ang lumutang mula sa ilalim ng tubig na labis na nagdulot ng pagkagulat sa dalawang magkapatid. Labis na natulala sa tindi ng pagkagulat. Ang babae ay hindi nagdalawang isip na lumapit at tumulong. Sinubukang pigilan ng kanyang kapatid na lalaki ngunit hindi nagpatinag ang kagustuhan na gusto tumulong sa isang tao na nakulong sa loob ng isang malaking tipak ng yelo. Ang mga aksyon na ito ay naging dahilan ng pagkawasak ng malaking harang na bumabalot sa isang monghe at nagbigay liwanag patungo sa kalangitan na naging hudyat sa isang prinsipe na matindi ang paghahangad na mahuli at mahanap ang ating bida na Avatar. Ang tiyuhin, tila walang pakialam at inaya pa nito ang kanyang pamangkin na maglaro ng paisyo at uminom ng saa. Ngunit sa isang banda, tila alam nito ang hudyat at ang kahulugan ng isang liwanag na kanilang nasilayan. Hindi sukat akalain na isang bata lang pala ang kanilang masasaksiyan pagkatapos bumiyak ng isang malaking tipak ng yelo. Ang magkapatid ay nagulat sa malaking halimaw na kasama ng monghe. Inimbita sila na sumakay dito upang makarating sa kanilang tirahan. Sa kanilang paglalayag, maraming katanungan ang pumasok sa isipan ng isang babae at naisalamin ang lahat-lahat sa isang lalaki. Ngunit mas pinili ng ating bida na itago na lang kung sino at kung ano ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao. Habang nahihimbing, nagkaroon ng isang masamang panaginip. Nagbigay ng alaala kung ano ang mga naganap mula nang siya ay umalis sa katilang templo. Ngunit nang siya ay magising, ang ating bida ay labis na nasiyahan dahil sila ay nakarating na sa isang maliit ng syudad ng South Pole. Isang banda, ang mga tao sa nasyon ay nagkaroon ng pangamba dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakita sila ng tao mula sa kabilang nayon. Si Sokka, kinuha ang kanyang pamatpat at gumamit na naman ng mga mapanglait na pananalita. Ngunit ito ay lalong nagdulot ng kasiyahan sa mga kabataang naroroon dahil ang ating bida ay nagbigay ng aliw sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang husay sa paglipad. Ngunit sa pagyayabang ng ating bida, sa hindi inaasahan, siya ay nauntog sa malaking yelo. Isang pribadong pag-uusap ang naganap sa pagitan ni Katara at ng ating bida. Dahil sa paghahangad nito na matuto ng waterbender, inisip nito na baka maaari siyang tulungan ng ating bida. Ngunit tumanggi ang ating bida dahil sa pagkakaiba ng kanilang kapangyarihan, subalit binigyan pa rin ito ng pag-asa sa pamamagitan ng pag-aalok ng paghahatid sa kanya patungo sa North Pole. Sa mga oras na iyon, sila ay tuwang-tuwa habang naglalaro kasama ang mga penguin at sa hindi inaasahan kanilang nasaksiyan ang abandonadong barko mula sa Fire Nation. Nagnais agad pumasok ang ating bida. Pinigilan siya ni Katara sa kadahilan ng maraming patibong ang nasa loob nito na pwedeng magbigay hudyat sa mga Fire Nation upang sila ay lusubin. Naglalakad, hindi napigilan ni Katara tanungin ang ating bida kung ano ang kanyang nakaraan at kung gaano na siya katagal sa loob ng isang yelo at kanilang napag-alaman na mahigit 100 taon na pala siyang nakakulong sa loob ng tipak ng yelo. Tulad ng paalala ni Katara sa ating bida na maraming patubong sa loob, hindi sinasadya na kanyang nasipa ang isang tali na nagbigay hudyat sa Fire Nation at ito ay nakita ng isang prinsipe na matindi ang paghahangad na mahuli ang ating bida. Ito ay ginamitan ng teleskopyo, malinaw at sila ay natanaw mula sa malayong lugar at kanilang napag-alaman kung saan nagtatago ang ating bida.